tingnan nyo, nakakatuwa. Alam nyo? Uy, ang ganda naman na nadaanan na to, parang camping-camping. Oh my God, ito yung Nami Island kasi God. Ito pala yun. Tignan nyo yung winter sonata. Ito ba yung tsura ng Italy? So this one is the bridge. Ayan, nandito na ngayon tayo sa open area. Good morning guys! I'm back again with another video. So ngayon po, tayo ay pupunta sa Nami Island. Okay, nabasa nyo naman sa title. And hindi lang sa Nami Island, dahil napakadami nating pupuntahan ngayon dahil nag-book tayo ng tour kay Klook. Okay, as usual. And ilalagay ko dito sa ibaba kung ano yung pangalan ng binook ko. And ngayon pala, sasabihin ko na sa inyo, kapag kaklik nyo yung link dyan sa baba, napakadaming option. Maganda kasi reviews talaga nung mismong tour na to. And meron tong letter A to letter K. Okay? So ngayon po, gusto kong sabihin sa inyo na ang binook ko dito is yung F1. Which is, meron siyang Nami Island, Petite France, Italian Village, Rail Bike, plus Morning Calm. And actually, doon nga sa binook ko, unfortunately, wala dong Alpaca World. Gusto ko sana may Alpaca World. Kaya lang kasi, you can't have it all. Hindi kayang lahat meron, okay? So, whole day tour tong binook natin. At ang presyo po niya sa mismong Klook nung binook ko ay, ayan, 4,901.6 pesos. O, diba? Tapos, ang pick up time po natin, ayan, as you can see, ang departure time natin is 7:30. Tapos, ayan, yung departure location natin is Namsan Yejong Public Parking Lot, okay? Ngayon, pumunta muna tayong 7-Eleven para bumili ng mga cute-cute na pagkain. Dahil ang aga-aga, buti na lang may 7-Eleven sa tapat ng ating guest house. Hindi kasi hotel to, guest house talaga to. Grabe ang aga-aga natin. Alam niyo ba kung bakit ako nakabalanggot ngayon? Dahil tayo po ay walang dalang wax. Nakalimutan ko yung dala natin, yung wax natin lagi dinadala. Kaya ito, nagdala tayo ng ganito. And ayan, bumili tayo ng sandwich. Ito, egg salad. O sige, ito na lang. 2.8 Korean won to. Pero nagbago isip ko. Parang mas gusto ko tong tuna mayonnaise rice. Tuna mayo rice. Tapos ayoko ng kimchi. Hindi naman ako makimchi. Ba't magkaibang kulay? O sige, dalawa. Tapos may baon lang tayo ng tubig. Ay, mura naman ito. 9.50 lang. Diyos ko, hindi ko pa naiisip sa pagkukumpit sa utak ko kung magkano yan in peso. Kasi grabe guys, iba't ibang currency kasi ang pinupuntahan natin. Kaya nakakalito na. Diyos ko, ang lamig na. Kainin na lang natin yung binili natin doon sa mismong pick-up location. Okay? At para hindi na tayo nagmamadali. Baka mamaya maiwan tayo. Pero malapit lang naman kasi Myeongdong area naman tayo. Whew, grabe. Ang lamig ngayong araw. Woo! Gusto ko yung ganito weather pero hindi naman ako naging ganito kahanda. Dahil iba-iba talaga. Kasi ito yung transition period eh. And sabi din sa mga napapanood ko, kasi kilala nyo si Joe in Seoul. Yun yung nagbibigay ng weather update. Ang sinabi niya is like kahapon is 22 degrees Celsius. Guys, bumagsak ngayon. Bumagsak sa 10 degrees Celsius. Kasi transition period to. And sabi din niya, medyo meron din daw bandang parang trial. Parang ganun yung parang iinit, biglang lalamig, ganyan. Though it's okay. Alam niyo naman, mahilig tayo dito. So, hindi ko lang in-expect na 10 degrees Celsius agad. October 1, gets niyo yun? So, tignan natin kung ito ba ay pipindutin para tumawid tulad sa ibang bansa. Ayan, gumagamit tayo ng Papago na app. O, diba? Buti binasa natin. For the blind lang pala yun. Failure. Notification. May something. Nakalagay yun. Okay, so andito na tayo ngayon. On time tayo. 7:25 pa lang. 7:30 yung pick-up time. So, ayan, makikita nyo. May mga color blue na watawat dyan. Ang nakalagay, K-Tour Story. Hindi Klook yung mga nakawatawat. Kasi usually, nasanay tayo na Klook, diba? So, color blue. And nagtatanong-tanong ako dahil ang pangalan pala ng tour guide natin ay si Martin. Okay. So, hintayin natin siya. Meron kasi mga pick-up sa Hong University Exit 4. Tapos tayo sa Namsan Yejong Public Parking Lot. Tapos meron pang isang pick-up location na Dongdaemun History and Culture Park Station, Exit 10. So in case na nagtataka kayo kung paano ako nakapunta dito, nagmamadali kasi ako dahil medyo nagkandaligaw-ligaw ako. Hindi ko na siya na-videohan kasi Google Maps yung gamit ko. Tapos tinry ko din sa Naver Maps. At least na-figure out ko yung mismo mga daan-daanan. Kasi merong mga area na kung saan walang daanan yung mismo pagka maglalakad ka, puro mga pang-road lang, mga pang-cars lang. So yun. So if ever, kung hindi nyo talaga mahanap, pwedeng mag-Uber kayo or mag-taxi if you want. Pero
Pero malapit lang siya doon sa mismong Myeongdong area. Like doon sa mismong hotel natin, super lapit lang. Okay? So yung tour natin, magsisimula siya ng 7:30 hanggang 7:30 din. O diba? 7:30 AM to 7:30 PM yung return. Ayan, siya yung tour guide natin, si Martin. So yung itinerary, una nating pupuntahan is yung Rail Park. Pangalawa is yung Nami Island. Pangatlo, Petite France. Italian Village, Pinocchio, and Da Vinci. Tapos, pinakawala yung Garden of Morning Calm. Okay, sundan na natin siya. Nakakatuwa, itong area na to, parang itong yung dun sa Tokyo na bus shuttle station. Ganun na ganun yung itsura niya. Ayan, nakasakay na tayo sa bus. Okay, so nasa bus pa rin tayo. At natutuwa ako dahil medyo matagal yung biyahe. Kaya nakatulog tayo ng bahagya. Ito yung itsura. Ayan yung view. So medyo bundok-bundukan. And sa Rail Bike Park tayo. Ang una nating destination. Okay, so we're finally here. First stop ang Rail Park. Wala tayong kailangang bayaran dahil kasama naman na yan sa tour. And if ever kung gusto nyo ng private na rail something, is yun lang kayo magbabayad. Ayan, trip picture daw. And as you can see, so ito yung itsura niya. So ganito yung itsura ng Rail Bike. Ganito yung itsura. Start something 6 km yung rest area. Medyo mahaba-haba siya pero pa downhill naman kaya okay lang, okay? Tingnan nyo, nakakatuwa. Alam nyo, I'm so thankful dahil naabutan natin yung cold na hangin kesa mainit. Yun nga lang, hindi natin naabutan yung mismong color orange na yung mga leaves kasi autumn nga, diba? Kasi yung binok natin na to, seat sale kasi siya. Pero sa mga susunod naman na bansa na pupuntahan natin, magkakaroon naman tayo ng chance ang ma-witness yun. Pero sa ibang bansa nga lang, hindi dito sa Korea. So okay lang din. Ang lamig! Natutuwa ako, hindi ako pinagkapawisan. Sana pala, dinala ko na lahat ng mga long sleevesan ko. Bakit naman kasi ganun? Papalit-palit yung klima dito ngayon. Very Korean na yung nasa likod natin. Grabe, hindi na Southeast Asia to. Wow! Grabe, dati ang puro pinupuntahan ko lang puro arigato gozaimasu. Pero ngayon, anyo nga sa'yo na. check natin yung price kapag sakali i-DIY nyo. Kasi ako personally I highly recommend na mag-tour kayo kasi mag-DIY kasi malayo to sa mismong Seoul area, sa mismong Myeongdong area ganyan. Itong Rail Park, itong yung pupuntahan nating Nami Island, yung pupuntahan nating Petite France, tapos yung pupuntahan din natin ng Garden of Morning Calm. So, para smooth yung trip nyo. Pero kayo, nasa sa inyo yun. Pero kung ako talaga, mas gusto ko talaga is, ang gawin nyo is mag-tour kayo. Ayan yung Rail Bike ticket price. So, kapag kadalawahan is 40,000 Korean won. Tapos, pagka apatan naman is 56,000 Korean won. Diba? Ayan, yung sasakyan natin. So, dalawahan siya. Tapos, yung color orange is apatan. Ayan. So, kusa naman pala siya umaandar, diba? Tutuwa talaga ako ngayon. Alam niyo kung bakit? Kahit kasi magagalaw ako ngayon, hindi ako pinagpapawisan. Thank you, Lord. That's sakto yung punta natin. Malamig. So, dito natin iintayin yung tour guide natin at bibigay niya yung ticket ng Rail Bike. Tignan natin kung meron tayong mabibiling something cute dito. Kasi coffee shop to. So, ayun yung menu. May coffee, may tea. So, ano ibig sabihin ng 4.0? Ibig sabihin ng 40,000 Korean won or 4,000 Korean won. Hindi ko pa alam yung lakaran dito sa Korea kasi first time nating tumingin sa menu nila. Ayan po ang prices. Okay, so 1,000 siya. Hindi na kami bibili. Alam niyo kung bakit? May naman kang tubig dito kasi baka matae ko. Okay, so ayan, ang dami ng tao dito ngayon. At ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, kasi sinesearch ko kung ano yung mga teleserye o mga k-drama na nag-film dito, okay? So, ang pinilm dito is My Love from the Star ng 2013. Tapos, Legend of the Blue Sea ng 2016. Yun pala ang na-film dito. So, if ever, kung nagtataka kayo at nagtatanong kayo sa isip nyo kung ano, so yun yun. And hindi ko alam kung na-explain ko na sa inyo pero ito, hindi ito powered by oil, hindi ito powered by gas, kundi powered by pedals.
pagpapaandar nitong mismong bike na to, okay? So hindi siya electric bike something. Though meron naman siguro umaandar pero hindi ko pa alam. Pero as far as I know, sinabi sa amin, pedalin mo gano'n. 제 방지는 한국 분들은 요 가운데로 서주시겠어요? 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 한국 분들. 우리 한국 분들은 요 가운데. Okay, tayo ang pinakaunang batch. Shade ko kayo mamaya ako mapapagod ako dito. Ayan, so ito na tayo. Nasa likod tayo. Nasa harap si Ate Jennifer and Ate Cams ba? Ayan. So, yung right side, kapag nasa right side kayo, yan lang yung magpe-pedal tapos may brake. Ito yung brake, okay? Ngayon din tayo. Ito yung brake natin, okay? Tignan natin kung paano mangyayari. Tapos, ito yung dadaanan natin, o, diba? So, nagpe-pedal nga kami. Buti nila may katulong ako. Hindi lang ako mag-isa nagpipedal. Ang bilis namin! Normal ba to? Normal ba to guys? Ang bilis? Good Lord! Ang bilis talaga! Nakakatawa! Para kami nasa roller coaster! Ayan. Grabe, natutuwa ako. Ang bilis namin. Hindi ko in-expect na ganito kabilis to kasi hindi naman ako nanonood ng vlog about sa rail bike. Nami Island lang. Diyos ko, cardio pala to. Nagpuntang Korea para mag-cardio. Ayan, may patanil! Wow. Yeah. Maliit lang. Kitang-kita na agad yung kabila. Nakakapagod. Pero merong mga part na kung saan kahit hindi yung pinapedal, bumababa dahil downhill. Pero may mga part na flat, so kailangan mong magpedal. So yung ganda naman na daanan na to, parang camping-camping. Ayan, may bubbles, no? May pa-bubbles dito, ha? Galing. Woo! Nasa tunnel tayo. Tapos na, nasa stopover na kami. Kinakain kayo, binili natin kayo niya. Gutom ako. Grabe. Okay, so grabe, napakalamig talaga. Ayun, natin ganyan, namumula na yung tenga ko. At yung kasama natin from Bataan, sinabi nila na mainit daw yung first 2 days nila. Pero ngayon, nilalamig na din sila. Diba? Annyeonghaseyo! Ayan na ang ating sasakyan. Magte-train tayo pabalik. Diba? Di na tayo magpe-pedal. Sakit na ng tuhod ko. Lamig talaga. Buti na lang talaga mahilig ako sa ganitong klaseng weather. Alam niyo yan. Kung hindi, ako namumula na ng tenga ko eh. Pagka sa susunod na mga araw, malamig na, bibili na lang ako ng air cuff. Kasi sabi talaga sa mga Facebook group na nasasalihan ko, mainit pa daw. Yung kumbaga real-time updates nila. So yun, ang bilis mag-switch. Sakto, adit tayo na mag-switch. Okay, so tapos na tayo dun sa first stop natin. At ngayon, sasakay na tayo ng bus going to Nami Island. Ayan, let's go! Ayan! Meron pa restaurant ditong pagganap itong aming tour. Pero babayaran namin to. Try natin. Okay, so dito na tayo kakain. Ang mangyayari pala, kakain muna tayo dito. Then after dito, pupunta na tayo sa Nami Island. So mauuna pala tong food. And actually, 11:26 naman na. So nagpapascan sila ng QR code. Then ayan, ito ilalabas. Wait. Ang bagal. So, hindi gumagana yung QR code sa cellphone natin. So, pinahinam tayo ng QR code ni Ate Stack. Ay, ang dami pala. Dami pala nito. So, ayan. Let's eat. Ayan po. 34,000 Korean won ang total niyan. Ayan, tignan nyo. Ang dami. My God. Paano natin uubusin yan? Tapos, ayan din. O, diba? O pala yung sabi nung nakasalubong ko at nakasama ko doon sa mismong Incheon Airport na dito daw sa Korea ay hindi gaanong solo travel friendly mga pagkain dahil puro times 2 agad automatic. So, serving for 2 ito. Eh, mag-isa tayo, diba? So, yun. Yun po ang mangyayari. Kaya ngayon, sana maubos natin to. Ayan. Then, ito. Sabi, konting spicy to. Pero feeling ko maanghang yan. Ayan. So, magluto tayo. Haluin na natin to. Dami, Diyos ko Lord. Ayan. Magluto po tayo. Welcome po sa Ivan Kitchenomics. Haluin lang natin. Diyos ko, itsura pa lang parang anghang na. Ganito pala sa Korea, no? Grabe. Luto-luto. Parang butter dyan. Oh, gusto mo butter? Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba to? Pwede ba mag-take out dito? Hindi ko alam eh. Tatanong ko mamaya. Sayang, ang dami pagkain. Ala pa dito yung rice, partida ha. Diyos ko, feeling ko busog ako hanggang gabi. Ayan, tinanong ko na sa ating tour guide na si Martin, pwede daw siyang i-take out if ever. Itong mismong iluluto natin pag hindi naubos. Kasi ang dami. Pero siya, solo din niya ganito ha. Siguro ganito talaga yung serving sa kanila ng mga pagkain. Tsura pa lang ang anghang na guys. My God. Painin na ba to o lulutuin ko pang lutong-luto? Baka naman maano ko na to, matusta ko na to. So let's eat. Luto na daw to.
Kainin na natin. Sissy, how about this one? What's this? Ah, that one. Okay, thank you. Si ate na nagluto. Ganun pala siya. Is this already cooked? Cooked? Okay. Ay, sarap. Di siya gaano maanghang. Feeling ko mauubos ko naman yung chicken. Pero hindi makakain tayo ngayon ng gulay. Parang ang sarap nung pagkain nung si ate yung nagluto. Ba't nung kanina nung ako parang hindi ganito itsura? No? Galing. Okay na? Okay, so tama ba itong gagawin ko? Wait. Dito ko ilalagay. Tapos dito ko kakain. Hindi ko alam kung tama. Pero go. Kain na yan. Total, di naman tayo nag-dinner. Kasi wala na tayong nakainan kagabi. Kung naubos natin to, edi good. Sulit ang bayad. So guys, tapos na akong kumain. Tignan nyo naman, naubos ko na siya halos. Ang mga natira na lang yung mga ganito. Ano tawag doon? Ito. Yung mga ganito na lang yung natira. Kasi hindi ko to gusto eh. Pero at least naubos na natin yung kanin. Naubos na natin chicken. Naubos na natin yung mga repolyo. Finish. Tapos ngayon ko lang kinonvert kung magkano 34,000 Korean won. Ang mahal pala. 1/4 halos sa pera natin. Kaya dapat lang na ubusin natin kahit kaunti, di ba? Kahit sagarin natin. Okay na yun. Okay, so andito na ngayon tayo sa sakayan ng ferry papunta sa Nami Island, and yung tour guide natin ay bumibili ng ticket natin dahil yung in-avail natin na tour ngayon ay kasama natin yung ticket papunta sa Nami Island. Wala tayong kailangang bayaran. Mapa, kumuha kayo nito. Ayan, so tingnan nyo, parang ang setup dito may immigration din, pero ano lang yan, joke lang yan. Kumbaga kasi ang setup nito, Republic of ayan, Naminara Republic. Pero hindi na totoo yan, sabi ng tour guide namin. Ayan, let's go in. And so sasakay na tayo ng ferry going to Nami Island. Again, kasama na yan sa binayaran na tour. Hello, Philippines. Kanina lang palang umaga yung malamig na malamig. Medyo umiinit na ngayon. Ayan, so nakasakay na tayo dito sa mismong boat. Let's wait for a minute. And finally, andito na ngayon tayo sa Nami Island. Ngayon, pupuntahan natin yung mga sikat na lane dito. Like yung mga nakikita nyo sa social media, ganyan. Dahil ito po ang mga sikat dito. Ang Metasequoia Tree Lane, ang Ginkgo Tree Lane, ang Winter Sonata Statue, and Maple Lane of True Love. Okay, yun muna yung priority natin. Dahil after nun, kailangan na rin natin bumalik dito dahil hanggang 2 o'clock lang tayo dapat nag-explore. Dahil yun lang ang nakaalat dito sa mismong Nami Island. Lilipat na tayo sa Petit France. Nakakatuwa, napansin nyo, ngayon lang ako nag-cup. Tapos, ang laking tulong niya, hindi ako naiinitan sa mukha. Kasi hindi ako sanay talaga nagkakape. Tinry ko lang siya kasi wala nga akong dalang nakalimutan ko yung pomade or wax ko. Kaya parang ewan yung mukha ko ngayon. Oh my God, ito yung Nami Island na sikat. I'm finally here. Ginagawa ko na muna, naghahanap na muna ako ng perfect spot to take a photo para meron na tayong pang Instagram. Ayan, tignan nyo. Dito nangyari yung first kiss sa Winter Sonata. So yung screenshot nun, ilalagay ko dito. Hindi ko kasi napanood yun. So i-research ko na lang. Alam nyo, nakakatuwa dito, no? Like, kasi sinabi ko sa sarili ko, alam ko at aalamin ko kung paano nga magpunta dito sa Nami Island. But, hindi ko talaga pinunood ng buong buo. Yung mismo makikita dito. Tapos, first time ko nakita na meron pala dito mga napakadaming restaurants. Akala ko parang siya, parang virgin yung island. Gets niyan? Na puro mga trees lang, ganyan. And tignan nyo, nag-aano na siya, nag-switch na yung mismo mga leaves. From color green, nagiging color orange-orange na siya. Kasi diba nga transition na nga ngayon. Ayan, itong area na to, maganda to. Dito ko mag-picture. I-edit ko na lang, natatanggalin ko yung mga tao dyan para walang photo bomber. Grabe, ang tagal ko nag-i-struggle para lang makakuha ng photo. At least ngayon meron na tayong pang Instagram photo. Kaya if ever kung hindi niyo pa ako pina-follow, yung aking Instagram handle, ilalagay ko dito sa screen. I-follow niyo ako, guys. At ipapost ko yung picture ko dito. Mag-comment kayo doon. Meron akong pag-giveaway. Mag-comment kayo doon ng watawat. Though, pagka napanood niyo na ito na after ilang buwan, baka tapos na yung giveaway. So, dito po ako nag-picture. Ang ganda yun. Ang ganda. Lalo na kapag ka-orange na yung leaves dyan, diba? Okay. So, ikutin na natin ngayon yung Nami Island kasi tapos na tayo mag-picture. Ito pala yun. Tignan nyo yung Winter Sonata. Sila pala yung mag-jowa doon. Dito sana sa area na to, maganda din oh. Kaya lang hindi na ako dyan mag-picture dahil napagod na ako sa copy picture. Ang galing. Merong DJI Neo oh. Gusto kong bumili ng ganun. Kaya lang kasi yung mga kaibigan kong maalam sa drone sabi dito maganda yun. Tinignan ko tong mapa. Tignan nyo. Ito, dito ako nag-picture. Alam nyo, yun pala yun. Metasequoia Lane pala yun. Grabe. Hindi ko tinignan yung mapa yan. Nagandahan ko lang siya talaga. So talaga palang yun ang the best. Okay? Tapos ayan, as you can see yung chestnut. Ito po yun. Ayan yung chestnut na sikat, diba? Yan. So ito yung isa sa mga sikat. Ginkgo Tree Lane naman to.
O, diba? Pwede kayo mag-picture dyan if ever kung gusto nyo. Okay yan. Lalo na talaga kapag ano dyan, color orange, diba? Okay, so ngayon, since tapos naman na tayo sa mga dapat natin gawin dito at ikutin, yun lang naman ang target natin. Nagbibigay na ako sa inyo ng fun facts about Nami Island. Alam nyo ba na itong Nami Island ay half-shaped moon and located sa middle ng North Han River. Tapos aside from that, tulad ng sinabi ko sa inyo, sa mga kanina ko papaulit-ulit na sinasabi, ang isla nito ay talagang naging famous lalo dahil nga sa Winter Sonata. Additional one, alam nyo ba na dito sa Nami Island ay banned ang mga cars? Yes, pero meron kayo dito makikita na mga truck na mga kung saan ay ginagamit talaga siya for maintenance purposes, ganong level. Ayan, yung mini buggy o golf cart, kung ano pa man tawag dyan, ay yung mga ganyan lang, panglinis lang nila yan. Tapos doon meron kayong nakikita doong truck, yun naman for maintenance purposes naman lang yun. Tapos ngayon napakita ko naman na sa inyo itong mismo mga leaves dito na nung kanina hindi ko to nakikita, pero ngayon nakikita ko na talagang nagpapalit na talaga. Ayan o, ang ganda, ang lakas maka-K-drama. Wow, akala mo naman napakadami kong K-drama pinanonood. Guys, ito kasi talagang tumatak sa utak ko, yung K-drama song na to. Kapag ka alam nyo yung title nito, kakantahin ko siya ya, pero i-comment nyo yung title. Tama na, baka makapasa ako sa The Voice niyan, saka sa PGT. Bigla akong hindi makapag-vlog, mag-artista at singer na lang ako. Aalala nyo ba yung era ko na binabanggit ko tong salita na to? Papakita ko sa inyo. Ayan o. Whatever, though you atin whatsoever. But now, hindi ko na yan binabanggit. All because of you guys. Sinabi niyo sa akin na paulit-ulit, kaya binawasan ko. Hanggang ngayon, hindi ko na siya binabanggit, diba? The best. Nandito mismo sa Nami Island, pwede kayong kumuha dito ng mga English map, Chinese map, Korean map, Japanese map, Thai map, Vietnamese map. Bakit alang Pinoy? Alang Pinoy. Meron ditong Myanmar, pero walang Pinoy. Ba't ganun? O diba? Pero syempre, as person na magaling sa English, ang mga Pinoy, go, dyan tayo sa English. Additional fun fact, like na nagbabasa ako ng mga articles before about this area, is itong Nami Island, sikat to sa mga snowman sculptures, lalo na kapag ka-winter. Madami kayong makikita dito ng mga binubuo mga kung ano-anong mga sculpture na snow, okay? So ayan, yung mga pictures. Think. Ayan, kinuha ko na lang yan sa internet. Tignan nyo na lang. If ever kung gusto nyo pa, mag-search na lang kayo. Ang sayo ko, grabe guys. Nakakatuwa. Alam nyo ba, di ba, napakadami nagre-request sa inyo before, di ba, kapag ka nag-YouTube live tayo. Sinasabi magpunta ng South Korea. Sinasabi ko lagi, sa mga live sessions natin, na pag nagpunta ako ng South Korea, yun na po ang mitya ng paglabas natin sa Asia. Ay, nakakatuwa. Though hindi ko lang alam kung saan tayo pupunta muna. Pero at least sinabi ko lang sa inyo na pwede tayo magpunta na ng Europa, ng kung saan-saan, ng Oceania. Pwede tayo magpunta. Though hindi ko pa alam kung saan pa specifically. Pero if ever meron kayong request na gusto nyong puntahan ko, maliban sa Asia, go, i-drop nyo lang. Pero parang ang hindi ko muna pupuntahan is yung mismong United States of America kasi parang ang hirap ng i-solo travel. Diba? Parang ang hirap. Ewan ko parang ako personal nahihirapan ako. Oh my God guys, tignan nyo. Ayun tignan nyo. Grabe. Lahat ng mga nakasulat na bansa dyan, target natin. Napunta natin yung India, yung Laos tapos na, Hong Kong tapos na, Japan tapos na, Brazil, dream country natin yan, Netherlands, Spain, Denmark. Ay gusto ko i-DIY yung Denmark Canada, Singapore, Saudi Arabia, tapos Myanmar, Malaysia, ano pa ba, Philippines, nasa likod yung Philippines, Antarctica. Oh my God, lahat yan gusto nating punta na ito. I don't know kung nakikita nyo, pero gusto ko lang i-share sa inyo. Siguro ito na yung sign. Binibigyan tayo ng Panginoon ng sign para mag-ano na ng mga susunod dating pupuntahan. So if ever, kung meron po kayong dyan, tawag doon, kung meron kayong gusto dyan, i-comment nyo lang sa comment section ha. Nakikinig ako sa inyo. Alam nyo kung ano problema ko dito ngayon. Naghahanap ako ng CR. Dami ko kasing nakain. Ano ba naman kasi ang dami ng mga serving ng mga pagkain dito sa Korea. Diyos ko Lord. Okay, ayun na yung ferry. Sasakay na tayo dyan. Pabalik doon kung asaan yung shuttle natin. Okay, andito na ngayon tayo sa next stop sa Petite France saka sa Italian Village. But, Italian Village muna yung pupuntahan natin. Then after this one, pupunta na tayo dun sa Petite France. Kasi nasa taas ng Italian Village at mas bago daw to. And ayun yung Petite France. Ayun. Ay, nakatulog ako sa biyahe. Ayan, Italian Village. Let's go in. Ito ba yung tsura ng Italy? If yes, wow. See you soon, Italy. Gusto mo ba ako magpunta ng Italy? Sumagot ka.
Ayun yung sumagot. Makikita dito sa taas. Pinocchio Theater. Ganun pala. Da Vinci. Let's go up. Pumunta tayo sa B1 sa Da Vinci Exhibition. Tapos pumunta din tayo sa B2. After doon, let's go na sa Petit France. Oh, may museum. Wow. Ganito itsura. It's giving mga kahoy-kahoy vibes. Ano yung ano dito? Mga wheel. Oh, wheels on the bus, round and round, round and round, round and round. Hindi ko na kailangan magpunta sa France. Hindi ko na kailangan magpunta sa Paris. Dahil andito na si Mona Lisa. Mona Lisa, ikaw ang awing pan. So, pinaint pala yung Mona Lisa. 1503. Tapos, nasa Paris French Television. And ito, mga replica to lahat. The Virgin and Child with Saint Anne. Ito naman, Virgin of the Rocks. But, nasa London yan, sa National Gallery. Ito naman, Madonna Lita. Okay? Sa St. Petersburg, Russia. Oh my God, gusto ko mapunta dito sa Russia. Andun pala siya. Yung painting na yun, like in the real one, ha? Tapos, ayan, si St. John the Baptist. Nasa Paris din siya. So yun lang, let's go down. Okay, so ngayon nandito na ngayon tayo sa Petit France. At ngayon gusto ko lang pakita sa inyo kung ano yung mga best photo zone dito na pwede nyo puntahan. Ayan, as you can see, puro mga cute-cutan. Meron ditong Eiffel Tower, meron ditong Little Prince area, meron ditong yung ganyang area, o yung meron mga tree, tapos, tawag doon, yung parang bridge effect, tapos meron yung wall, something. Tapos ito yung pinaka-famous na alam ko, so puntahan natin yan. And ito naman is doon naman to sa mismong Italian village, doon napuntahan na natin yan, okay? Though, hindi tayo nag-picture dyan, pero sinama naman natin sa vlogs. Ayan po, itsura. Let's go na. Ayun, natigin nyo, puro mga clowns na nandito. Nakakatakot yung itsura. Tignan nyo, yung parang mga nasa horror movie, ganun ang itsura. Imbis na makita na parang nakakatakot siya. To be honest, tulad ng mga nababasa ko din online, kasi ang mga nababasa ko sabing ganun, if gusto daw skip yung Petit France, pwedeng skip. So ako, parang personally, ang masasabi ko lang, maganda yung Italian village. Pero itong Petit France, parang for me, parang so-so lang siya. Personal opinion ko to ha. Maaaring magkakaiba tayong opinion, pero kapag kunyari mahilig naman kayo sa mga pictures, pwedeng nyo din itong puntahan. Pero mas nagaganda ko Italian village kumpara dito sa Petit France. At least nakita nyo na sa ating vlog kung ano ang nilalaman nilang dalawa. And doon naman sa tour na nakalink dito sa post na to, pwede kayong mamili doon kung ano yung pupuntahan nyo at kung ano yung gusto nyong skip. And so far din, sa lahat ng mga nandun sa tour options, itong tour natin yung pinaka-expensive. Like, pinaka or second most expensive to, kasi tinarget natin lahat. Though, pwedeng kunyari, Nami Island lang gusto nyo, tapos gusto nyo may kasama siyang Alpaca World, ganon, kayo na lang mamili. Ayan o, ito yung itsura dito. Diba? Parang for me, hindi talaga siya giving. Itong Petit France. Ayan, kung gusto niyo makita kung ano yung laman ng mismong vending machine dito, makikita niyo meron diyang water, 1,000 Korean won yung price. Ayan, meron ditong Del Monte na mangga, 1,000 din. Tapos meron ditong Tams Zero. So, parang orange siya, 1,500. Ayan. Tapos meron ditong, iniinom ko to Milkies. Ayan, 1,000 din. Okay, so bili tayo ng water. Okay, so ngayon lalabas na tayo. Tapos na tayo dito sa Petit France, saka sa Italian village. And tingnan nyo to, dinidikit nila yung mga sticker na nandito. Hindi ko alam. Yung akin nawala, nandito lang yan kanina. Pero nahulog. Siguro dahil masyadong makampawis to kanina, ganun. So yan, if ever pwede nyo idikit dyan. Sayang, dami mga dikitan, no? Let's go! Isa-isa lang. Sige, ikot lang. Okay guys, finally, andito na ngayon tayo sa ating last stop sa Garden of the Morning Calm, diba? So, binigyan lang tayo ng 1 hour para i-explore tong lugar na to. And as usual, ang ating tour guide na si Martin na yung kumuha ng ating tickets. Yan, gumawa tayong map. Grabe, napakalamig. Kasi papababa na yung araw. So, ina-assume ko na mas lalamig palalo. So, this one basically, puro garden siya. Pero ikutin pa din natin kahit ganun. Ayan, so this one is the bridge. Diba? Ayan,
Ganda, lamig. Vibe na binibigay niya parang ano, parang gulay. Ako lang malakas trip ko ate. Ngayon talagang iaalog ko to. Takot na takot sila sa suspension bridge. Mantalang tayo, medyo sanay na tayo dyan. Wow, ang ihaba. Pero nakapag ganito na sa Taiwan, ganda pala dito. Kapag mahilig kayo sa mga halaman, mahilig kayo sa mga bonsai, mahilig kayo sa mga, yung tipong mga ganyan, yung iba't ibang shape, ang ganda. Ma-appreciate nyo to. Alam nyo, may point na super thankful ko dahil dahil nasa atin ngayon yung lamig. Like yung biglang lamig dito ngayon sa mismong Korea, na hindi tayo pagpapawisan ganyan level. Pero at the same time, guys, ala naman tayong dala na damit na yung tipong pangmalakasang lamig. Bigla naman nag-turn on yung aircon nila dito. Ang mga press release sa mga weather application, ang press release sa mga kung ano-ano dyan, hindi ganoon kalamig. Ang lamig! Nilalamig ako! Ano ba yun? South Korea! Ayan, diba? Meron mga bonsai effect doon. So, ikutin natin kasi saglit lang yung oras na naka-assign sa atin dito. Ayan, mga ganyan lang, diba? Baka may biglang lumabas ditong aso. Personally, ito yung mapa. Napakalaki na. And hindi ko nga alam kung asan tayo ngayon So, kailangan natin magmadali. Dahil, kailangan din natin magmadali pabalik. Diba? Ay, ang ganda nito, Na-appreciate ko yung mga ganito. Alam niyo ba, share ko lang, fun fact. Before, di ba sa City Arking sa atin sa Pilipinas, meron dong para mga fountain na nabibili. Like yung mga mumurahin. Gusto ko yung mga ganun Yung mga ganitong klaseng fountain. Mahilig ako sa ganyan. Yung kahit sinasaksak mo lang, like yung sinasaksak mo lang sa mismong bahay nyo, tapos aandar siya. Ito yung mga sample ng City Arking fountains. Ayan. Poink, poink, poink. Ganyan po. Yung mga yung mga sinasabi. Ayan, nandito na ngayon tayo sa open area. Dito sa garden. Ayan, as you can see. Ayan, wow. Diba? May mga ganyan. Though hindi ko alam kung anong klase yung halaman or kung bulaklak ba yan. Ayan siya, Diba? Okay, so yun lang makikita niya dito. Puro garden lang. And alam nyo, ninamnam ko na muna siya, like, inabsorb ko na muna, ganyan. So, hindi ako nakapag-vlog kanina. Naglalakad lang ako na inhale, exhale, kasi malamig. At the same time, walang pollution. Kasi puro mga bulaklak, puro mga halaman lang yun nandito, ganyan. At ngayon, pumunta na tayo dun sa mismong exit. Kasi may mga napanood akong vlog na kumakain doon ng churros, ng ice cream, ganyan. So let's go there. Dahil, pag-uwi naman natin dun sa ating hotel, is hindi naman na tayo kakain. Dahil, gusto ko na muna magpahinga. Dahil di ba naalala nyo, first whole day pa lang natin to, bumiyahin agad tayo. Dumating tayo kanina sa South Korea ng madaling araw. Diba? I mean, dito sa South Korea pala, diba? Medyo sabog na ako. Yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo na okay siya. Garden for relaxation talaga. Like, parang perfect siya talaga for ending ng trip nyo. And, binalikan natin to. Okay. So, gusto ko ng churros. Let's, buy. Ayan, one pala yung churros. So, one stick lang siya. Okay, let's buy. Ayan, so bumili tayo ng churros. Tapos itong Omija na drink. Hindi ko alam kung ano yung Omija na yun Nakita ko lang sa kamura kasi. So, 7,500 Korean won to. Let's taste this. Alam yan, mahilig ako dito. Masarap yung cinnamon. Tapos yung sugar. Yung pinaka-bread niya. Okay din naman. Okay din siya. Yun nga lang, di mainit. I-rate ko to ng 8 out of 10. Kasi di mainit. Pero worth it na siya. Surprise pa lang niya. Okay naman. Yung churros. Ito ang drinks first time kung titikman. Iba yung lasa niya. Hindi pamilya yung lasa sa akin. Okay din. Medyo maasim-asim. Medyo malapit sa yung lasa. Talagay ka dito sa baba. Sarap. Okay, ang aga natin dito ngayon sa bus. Nagpunta na tayo dito kasi maaga din tayo nakabili ng pagkain at yung mga kasama natin kumakain pa doon. And nagpunta na ako dito para mag-outro. And gusto ko lang sabihin sa inyo na so far nag-enjoy ako sa mismong tour ko ngayon. Ang hindi ko lang ganong nagustuhan na part is yung Petite France personally. Tulad naman na sinasabi ko sa inyo. Pero okay naman siya. So if ever, kung gusto nyo, doon sa tour, dito sa link na nasa ibaba, mamili na lang kayo. Pero make sure na hindi mawawala yung Nami Island, hindi mawawala yung mismong real bike park. Kasi yun, isa sa mga nagustuhan ko. Tapos ito, maganda din to. Usually naman siguro ine-end tong mismong Garden of the Morning Calm. At maganda siya. Okay? So, yung Petite France kasi, kapag ka naman yun yung pinili nyo, katabi na nun yung mismong Italian village. So, parang for me, parang okay lang din naman. Kung mahilig kayo sa picture, pwedeng-pwede nyo na din yung piliin. And, kung mahilig din naman kayo sa K-drama,
is meron kasing mga teleserye nila dito, mga K-drama nila dito, ang shoot doon. So, baka makarelate kayo. Feeling ko, ako, kaya siguro hindi ko siya ganoon na-appreciate. Kasi aside from parang hindi ko gano'n nagagandahan, hindi nga ako nanonood ng K-drama. I think, isang factor yon, pero maganda siya. Okay? Maganda naman. Though, hindi lang siguro ako yung target market nun. And yun lang naman. Again, yung link po nito is nasa ibaba. And also, kung mamimili kayo doon, letter F po ito. Okay? And also, yung price po nito is ilalagay ko dito sa screen. Again, if ever, kung magbubook po kayo, feel free to use my code PaulIvanCook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. So, yun lang po. Maraming salamat.